Nang sabihin niyang masyado na akong matanda para sa pakikipagsapalaran, naniwala ako sa kanya hanggang sa inimpake niya ang kanyang mga gamit patungong Italia kasama ang kanyang sekretarya. Doon ako tumigil sa paniniwala at nagsimulang kumilos. Ang pangalan ko ay Renato. Tinawag na akong iba't ibang bagay sa buhay ko. Ama, kaibigan, kapitbahay, voluntaryo sa simbahan. Ngunit sa halos buong buhay ko bilang may sapat na gulang, ako ay simpleng asawa niya. Iyon ang tungkuling buong pagmamalaki kong isinusuot hanggang sa maging pabigat ito na humila sa akin pababa. Bago ako magpatuloy, may nais akong itanong sa iyo. Saan ka nanonood ngayon? Gustong-gusto kong ilarawan ang mga bayan, ang mga kusina, ang mga komportableng upuan kung saan nakaupo ang mga taong tulad mo at nakikinig sa aking kwento. Mas pinapagaan nito ang pakiramdam ko sa lahat ng ito. Nang una ko siyang pinakasalan, akala ko ay nanalo ako sa loto. Siya ay charming, ambisyoso, ang tipo ng lalaki na pagpasok sa isang silid ay nagpapalingon sa mga tao. Ako ay mas tahimik, matatag, laging ang taong nakakaalala ng mga kaarawan at tinitiyak na nababayaran ang mga bill. Mukha itong balanse, ang kanyang apoy, ang aking kalmado. Sa loob ng maraming taon, bumuo kami ng isang buhay na mukhang perpekto mula sa labas. Ngunit ipinapakita ng panahon ang mga bagay na tinatakpan ng pag-asa ng kabataan. Mas gusto niya ang paghanga kaysa sa pagiging malapit. Habang nakakahanap ako ng kagalakan sa maliliit na ritual, pagtatanim ng tulip sa tagsibol, pagho-host ng mga hapunan, paglalakbay upang makita ang aming mga apo, siya naman ay lumalago sa pagiging napapansin, pinupuri, hinahangaan ng iba. Nang bata pa kami, hindi gaanong mahalaga iyon. Ngunit habang tumatanda kami, nagsimula kong maramdaman na lumalayo siya, na parang ang aking tumatandang mukha ay hindi na nagpapakain sa kanyang ego. Ang unang tunay na kirot ay dumating sa isang biglaang komento sa isang hapunan ng pamilya. Kakatapos ko lang magsalita tungkol sa isang biyahe na matagal ko nang pinapangarap. Italia, ang mga kanal ng Venice, ang mga ubasan ng Tuscany, ang sining sa Florence. Halos matikman ko na ang olive oil at alak, at gusto ko siyang kasama ko roon. Sumandal siya sa kanyang upuan, ngumisi, at sinabing sapat ang lakas para marinig ng buong hapag, hindi para sa matatanda ang Italia. Isa pa, pababagalin mo lang ako. Ang tawa sa paligid ng hapag ay magalang, ngunit bahagyang nabasag ang puso ko. Ngumiti ako at nagkunwaring walang epekto. Ngunit ng gabing iyon, tahimik akong umiyak sa banyo para walang makakita. Sinabi ko sa sarili ko na nanunukso lang siya. Ngunit sa kaibuturan, alam kong hindi lang iyon biro. Iyon ang paraan ng pagtingin niya sa akin ngayon. Mas mabagal, hindi gaanong kapana-panabik, isang taong ang mundo ay dapat lumiit sa sukat ng aming sala. Pagkatapos niyon, naging mas madalas ang mga ganoong komento, hindi mo na kailangang bilhin ang damit na iyon. Sino ang sinusubukan mong impress? Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa mga mas bata ang paghawak niyan? Ang paglalakbay ay para sa mga taong may enerhiya, hindi masakit ang tuhod. Hindi ako nakipagtalo. Sanay na ako sa pagpapapino ng mga bagay-bagay, sa paggawa ng kapayapaan kaysa sa paggawa ng ingay, gayunpaman, may mga pagkakataong ang kanyang pag-uugali ay nagtaas ng aking hinala. Mayroon siyang sekretarya, isang babaeng marahil kalahati ng aking edad, na tila umiikot sa kanya ng may patuloy na enerhiya. Napansin ko kung paano siya nagliliwanag sa presensya nito sa mga paraan na hindi na niya ginagawa sa akin. Ang paraan ng pagkakadikit ng kanyang telepono sa kanyang kamay, ang mga text na binabalewala niya bilang trabaho, ngunit gusto kong maniwala sa pinakamabuti. Kung tutuusin, hindi ba't napakarami na naming pinagdaanan? Mga anak, mga mortgage, mga sakit, mga krisis sa pamilya, tiyak na may ibig sabihing iyon. Ngunit lumawak ang agwat sa pagitan namin. Mas matagal siyang mananatili sa opisina o uuwi na balisa, kritikal, mainipin. Nagsimula akong makaramdam ng pagiging hindi nakikita. Ako ay naroon, nagluluto, nagpapanatili ng bahay, nagpapanatili ng aming buhay. Ngunit, parang nawala na ako sa wallpaper. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi sa akin na patuloy na nangangarap ng biyaheng iyon. Uupo ako kasama ang mga travel magazine, hahawakan ang mga larawan ng mga sinaunang guho at asul na baybayin, bumubulong sa sarili ko, isang araw. Akala ko, siguro kung maidala ko siya doon. Kung makapunta lang kami, baka muling magkita kami. Ang pangarap na iyon ay malapit ng maging punto ng pagbabago ng aking buhay. Hindi dahil pumayag siyang sumama sa akin, kundi dahil sa kung gaano kalupit siyang tumanggi. Ang pagtangging iyon, na pagtanto ko kalaunan, ang spark na nagpasiklab sa lahat ng bagay. Sa panahong iyon, hindi ko pa alam ang tungkol sa Italia. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan tungkol sa kanya at sa sekretarya niya. Ngunit ang lupa sa ilalim ng aming kasal ay nanginginig na, at ako ay nakatayo doon ng nakapikit, nagkukunwaring hindi ko nararamdaman ang mga pagyanig. Nang malaman ko ang katotohanan tungkol sa Italia,
tila humilig ang mundo. Hindi ito dramatiko noong una, ilang salita lamang na narinig, halos pabaya na nabanggit, ngunit sapat na iyon upang kalasin ang mga taon ng pagtanggi. Martes noon, ang uri ng araw kung kailan walang kapansine-pansing nangyayari. Naglilinis ako ng kusina, nagtutupi ng labada, ginagawa ang libu-libong maliliit na bagay na nagpapatakbo ng isang sambahayan. Pumasok siya na may mabilis na hakbang na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang abala at mahalaga. Halos hindi niya ako tiningnan, bumubulong tungkol sa mga schedule at deadlines. Pagkatapos ay sinabi niya ito, "Wala ako sa bayan sa loob ng tulinggo, mga pulong sa Italia, huwag mo nang hintayin, Italia." Ang salita ay tumama sa akin tulad ng isang suntok. Ang Italia ko. Ang isang pangarap na pinanghawakan ko, ang lugar na ipinakiusap kong puntahan niya kasama ko. Sinabi niya ito na parang wala lang, na parang ordinaryo lang ito tulad ng pagpunta sa grocery store. Sinubukan kong patatagin ang boses ko. Italia. Kailan ka pa pupunta sa Italia? Iwinagayway niya ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala. Trabaho. Hindi mo iyon masisiyahan. Masyadong maraming lakad. Masyadong maingay. Mapapagod ka. Nandoon ako, hawak ang basahan sa kamay, nakatitig sa kanya. Hindi na masakit ang kanyang mga salita tulad ng panunukso. Humiga ang mga ito tulad ng kutsilyo. Hindi man lang siya sumubok ng kabaitan. Hindi ito tungkol sa pagprotekta sa akin o pagbibigay awa sa akin. Ito ay tungkol sa pagtanggal sa akin sa larawan. Sa unang pagkakataon, hindi ko nilunok ang aking nararamdaman. Lagi mong sinasabi sa akin na ang paglalakbay ay hindi praktikal. Sinabi mong hindi namin kayang bayaran iyon, na ito ay walang kabuluhan. Ngayon bigla, ito ay trabaho. Binigyan niya ako ng tingin na iyon, ang tingin na nagsasabing tapos na ang usapan. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang lahat sa iyo. Mayroon akong mga responsibilidad. Responsibilidad. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip ng ilang oras. Nang gabing iyon, nang lumabas siya para tumawag, narinig ko ang malambing, masyadong magiliw na tono ng kanyang boses. Hindi ang mabilis na paraan ng karaniwan niyang pakikipag-usap sa mga kasamahan, kundi makinis, magaan, mapaglaro. Sinabi niya ang pangalan nito, ang kanyang sekretarya. Umupo ako sa upuan, kumalat ang lamig sa akin. Nandoon na, hayag. Hindi lang siya nagbibiyahe para sa negosyo. Sumasama siya sa kanya. At hindi lamang niya ako pinagkaitan ng pangarap na pinanghawakan ko sa loob ng mga dekada, kundi ninakaw niya ito para sa kanyang sarili kasama ng iba. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. Kakaiba, hindi dumaloy ang luha. Sa halip, isang katahimikan ang bumalot sa akin tulad ng isang lawa kapag biglang huminto ang hangin. Naroon ang galit, oo, ngunit sa ilalim nito ay isang bagay na mas malakas, kalinawan. Sa mga sumunod na araw, tiningnan ko siya ng may bagong paningin. Ang maingat na pag-aayos bago magtrabaho, ang biglaang pagiging miyembro ng gym, ang paraan ng pag-scroll niya sa kanyang telepono sa gabi ng may mahinang ngiti. Napagtanto kong matagal na akong nakatira kasama ng isang estranghero kaysa sa nais kong aminin. Gayunpaman, may bahagi sa akin na gustong sumigaw, mag-akusa, humingi ng paliwanag. Ngunit ano ang magandang maidudulot niyon? Nakapili na siya. Makikita ko iyon sa kanyang katawan, maririnig sa kanyang tono. Ang kanyang isip ay nasa Italia na, sa mga kalye na may batong-bato kasama niya sa tabi. Isang gabi, ang aking kapitbahay, isang matandang kaibigan na mas marami nang nakita kaysa sa akala ko, ay inabutan ako sa beranda. Mukha kang pagod, malumanay niyang sabi. Ayos ba ang lahat? Sa isang pagkakataon, hindi ko isinuot ang karaniwang ngiti. Umiling lang ako. At siya, pagpalain siya, ay umabot at pinisil ang aking kamay. Huwag mong hayaang paliitin ka niya. Mas marami kang lakas kaysa sa alam mo. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Marahil ay dahil kilala niya ako bago ang kasal, bago ang mga taon ng pagpapakaliit sa sarili upang magkasya sa kanyang mundo. Marahil ay dahil sinabi niya ito ng walang awa, pawang katotohanan lang. Simple at malinaw. Nang gabing iyon, habang siya ay natutulog, umupo ako sa tahimik na sala. Tinitigan ko ang mga travel magazine na itinago ko, ang mga puno ng mga pahinang may tupi at mga pangarap na ipinagpaliban. Sa loob ng maraming taon ay ipinakiusap ko siyang makita ako, upang makibahagi sa aking mga pag-asa. At narito siya, malapit ng isabuhay ang mga ito kasama ng ibang babae, ang pagtataksil ay sumunog, ngunit sa ilalim nito, isang bagay ang nagsimulang gumalaw, hindi lang galit sa kanya. Ito ay isang apoy para sa aking sarili, isang bulong na nagsasabi, hindi ka walang kapangyarihan. Hindi ka patapos. Hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong gagawin ko, ngunit isang bagay ang sigurado ako. Kapag bumalik siya mula sa Italia, hindi na siya uuwi sa parehong babae na iniwan niya. Nang humupa ang pagkabigla ng pagtataksil, natuklasan ko ang isang bagay na nakakagulat.
Sa ilalim ng galit, sa ilalim ng kahihiyan, may kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko siya hinahabol, sinusubukang pasayahin siya, naghihintay ng mga mumo ng pagmamahal. Hindi, malinaw ang aking isip, matalim ang aking focus. Naaalala ko na nakaupo ako sa mesa sa kusina na may panulat at isang pad ng papel, halos tulad ng isang estudyante muli. Gumawa ako ng listahan, hindi ng mga grocery, hindi ng mga gawain, kundi ng leverage. Lahat ng pag-aari namin, lahat ng aming binuo ng magkasama, at mas mahalaga, lahat ng pinahahalagahan niya. Hindi ito mahabang listahan, ngunit ito ay makapangyarihan. Ang kanyang sasakyan, ang aming magkasamang account, ang deed ng bahay, ang pensyon na pareho naming pinag-ambagan. Sa loob ng mga dekada, itinuring ko ang mga bagay na iyon bilang amin. Ngayon, tiningnan ko sila bilang karapat-dapat na akin. Inialay ko ang aking buhay sa kasal na ito, ang aking enerhiya, ang aking kalusugan, ang aking kabataan. Pinalaki ko ang mga anak, pinamahalaan ang bahay, sinuportahan ang kanyang karera. Namuhunan ako sa lahat at ngayon sa wakas ay handa na akong mag-withdraw. Ang unang target ay ang kanyang sasakyan. Ang sasakyang iyon. Hindi lang ito metal at gulong para sa kanya. Ito ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang patunay na bata pa rin siya at kaakit-akit. Isang makinis at pinakintab na makina na mas inalagaan niya kaysa sa pag-aalaga niya sa akin. Pinapakintab niya ito tuwing weekend, ipinagmamalaki ito sa mga kaibigan, iginiit na ito ay isang investment. Nagpasya akong ito ang unang mawawala. Tumawag ako sa isang dealer na pinagkakatiwalaan ko. Dumating siya pagkalipas ng 2 araw, tiningnan ang sasakyan, at nagbigay ng patas na presyo. Hindi ako nakipagtawaran. Ibinigay ko lang ang mga susi, pinirmahan ang mga papeles, at pinanood siyang paalisin ito. Sa isang sandali, akala ko'y bubukol ang aking mga tuhod. Ngunit pagkatapos, nang mawala ang mga ilaw sa likuran, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi inaasahan. Kalayaan. Para itong mga tanikala na nalaglag mula sa aking mga pulso, sumunod ang mga account. Bumisita ako sa bangko na nakasuot ng simpleng cardigan, dala ang aking tote bag tulad ng anumang iba pang gawain. Ang teller, isang dalaga na may mabait na mga mata, ay nakilala ang aking pangalan sa joint account. Gusto mo bang mag-withdraw? Tanong niya. Oo, matatag kong sabi, lahat ng iyon, kumurap siya, nagulat, lahat ng iyon, ulit ko, matatag ang aking boses. Nang lumabas ako ng bangko, may cashier's check na ligtas na nakatago sa aking bag, naramdaman kong mas matangkad ako. Laging inaakala niya na hindi ko gagalawin ang pera, na masyado akong mahiyain, masyadong umaasa. Ngunit bawat dolyar sa account na iyon ay akin din tulad ng sa kanya, at hindi ko ito iiwan doon na naghihintay na siya at ang kanyang sekretarya ay mag-inom ng champagne. Ang huling hakbang ay ang abogado. Tahimik akong nagpa-appointment, lumabas isang umaga habang akala niya ay nasa grocery store ako. Ang abogado ay isang bihasang babae, marahil ay ilang taon na mas bata sa akin, na may matatalim na mata at nakapagpapatahimik na boses. Inilatag ko ang lahat. Ang mga taon ng pagpapaliit, ang biyahe sa Italia, ang sekretarya, ang mga account, ang kotse. Hindi siya natinag. Tumango siya at sinabi, nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang pagpapasya na tapos ka na. Ang natitira ay papel na lang. Ang marinig iyon ay parang pamahid. Sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng pagkakulong na parang ang kasal ay isang hindi matitinag na pader, ngunit ngayon, paisa-isa, ginagawa ko iyon. Naghain ako ng mga papeles ng araw na iyon. Diborsyo. Isang salitang dati kong kinatatakutan. Ngayon ay lasa ito ng kalayaan. Pagbalik sa bahay, nagpatuloy ako na parang walang nagbago. Nagluto. Naglinis. Ngumiti ako ng magalang kapag kumaway ang mga kapitbahay. Ngunit sa loob ay ako ay isang bagyo. Bawat aksyon na ginawa ko ay sadyang sinadya. Bawat hakbang ay naglalatag ng pundasyon. Para sa sandali na bumalik siya, madalas kong iniisip ang eksena. Siya na naglalakad sa pinto. Umaasa na ako ay naghihintay, masunurin at nagpapatawad. Sa halip, matutuklasan niyang nawawala ang kanyang sasakyan, walang laman ang kanyang mga account, at ang kanyang asawa ay hindi na sa kanyang tabi, kundi nakatayo ng matangkad na may hawak na papeles ng diborsyo. Ang imahe ay nagdala sa akin sa mga araw na iyon. Kakaiba, hindi ako kinain ng kapaitan. Oh, huwag kang magkamali. Nagalit ako, ngunit ang galit ay hindi na isang sunog. Ito ay isang matatag na apoy, kontrolado, may layunin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nabuhay ako para sa aking sarili, hindi para sa kanya. Bawat gabi, habang nakahiga ako sa kama ng mag-isa, bumubulong ako sa sarili ko, akala niya kontrolado niya. Hayaan siya. Pagbalik niya, makikita niya.
Kaya habang naglalakad siya sa mga piazza at nagdi-dinner ng may masarap na alak kasama ang kanyang sekretarya, tahimik akong nagsusulat muli ng katapusan ng aming kwento. Akala niya ay maghihintay ako, mas matanda at mas maliit, nagpapasalamat sa anumang mumo na dadalhin niya pabalik. Sa halip, naghahanda ako na tumayo ng mas matangkad kaysa kailanman sa aking buhay. Ang pagtataksil ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi inaasahan, pahintulot, pahintulot na sa wakas ay tumigil sa pamumuhay sa kanyang anino, at kunin ang buhay na sa simula pa lang ay akin na. Habang naghahabol siya ng mga sunset sa Roma at bumubulong sa kanyang sekretarya sa ilalim ng Tuscany skies, namuhay ako ng ibang-iba na Italia dito sa bahay. Ang akin ay hindi kasama ng mga gondola o piazza, ngunit lasang-lasa ito tulad ng tamis dahil ito ay akin. Ang unang umaga pagkatapos niyang umalis, nagtimpla ako ng isang palayok ng kape para lang sa akin. Walang pagmamadali na lutuin ang kanyang itlog. Walang pagmamadali na plansahin ang kanyang mga kamiseta bago magtrabaho. Umupo ako sa tabi ng bintana kasama ang aking umuusok na tasa at hinayaan ang katahimikan na bumalot sa akin. Nakakatawa, ang dating pakiramdam na malungkot ay ngayon ay naging mapayapa. Naririnig ko ang huni ng ibon sa halip na kritisismo, ang hum ng ref sa halip na ang kanyang laki. Nagsimula akong bawiin ang aking mga araw, maliliit na hakbang sa una. Sumali ako sa isang klase sa pagpipinta sa community center. Ngunit nang hawakan ko ang brush at inilagay ang kulay sa canvas, naramdaman kong 10 taong mas bata ako. Ang guro, isang masayahing lalaki na may pintura sa kanyang sapatos, ay tiningnan ang aking unang pagtatangka at sinabi, "May mata ka para dito." Walang sinuman ang nakakomplimento sa akin ng ganyan sa loob ng mahabang panahon. Hindi tungkol sa hitsura, hindi tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang, kundi tungkol sa akin, sa aking talento. Isang hapon, sumama ako sa isang day trip kasama ang ilang kaibigan sa isang maliit na bayan sa baybayin na ilang oras ang layo. Naglakad-lakad kami sa boardwalk, kumain ng piniritong clams, at tumawa hanggang sa sumakit ang aming mga pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako tumitingin sa orasan, nag-aalala na makauwi bago niya mapansin ang aking pagkawala. Ang kalayaan, natuklasan ko, ay hindi nangangailangan ng pasaporte. Nagsimula rin akong mag-alaga ng hardin ng may bagong enerhiya. Ang maliit na bahagi ng lupa sa likod ng aming bahay ay naging aking Tuscany. Nagtanim ako ng mga kamatis, basil, at lavender, naghuhukay sa lupa gamit ang mga hubad na kamay. Inilarawan ko ang sarili ko sa Italia, naglalakad sa mga ubasan, at napagtanto kong makakagawa ako ng kagandahan dito mismo. Bawat berdeng usbong na lumabas sa lupa ay pakiramdam ay isang personal na tagumpay. Patunay na ang paglago ay laging posible, anuman ang panahon ng buhay. Samantala, tumawag siya ng ilang beses mula sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tono ay nagmamadali, distracted. "Ayos ba ang lahat dito sa bahay?" Tanong niya, na parang ako ay tagapag-alaga lamang ng bahay, hindi ang kanyang kasama sa loob ng mga dekada. Sumagot ako ng simple. "Ayos ang lahat, iniiwan ang mga detalye ng mga nabentang sasakyan at walang lamang account." Hindi niya napansin ang matalim na tono ng aking boses. Masyado siyang abala sa paglalarawan kung gaano siya kaabala sa mga pulong. Sa isa pang tawag, narinig ko ang tawa nito sa background. Sinubukan niyang takpan ang telepono, ngunit huli na. Hindi nabasag ang puso ko sa pagkakataong ito, tumigas ito. Kung ipinagmamalaki niya ang presensya nito ng napakalinaw, kung gayon talagang naniwala siya na bulag ako, naive, masyadong mahina upang gumawa ng anuman kundi maghintay. Ang ironiya ay halos nakakatawa. Akala niya ay walang kapangyarihan ako habang ako ay gumagawa na ng bagong buhay nang wala siya. Isang gabi, muli akong nagpunta sa opisina ng abogado upang tapusin ang ilang dokumento. Ang pagpasok sa opisina na iyon ay parang pagpasok sa aking kinabukasan, hindi na lang ako tumutugon sa kanyang pagtataksil. Aktibo kong binubuo ang susunod, mga papeles ng diborsyo na pirmado, mga usaping pinansyal na isinasagawa. Bawat pirma ay parang isang deklarasyon, hindi ako invisible. Muli rin akong kumonekta sa aking kapatid, na hindi ko nabibisita sa loob ng maraming taon dahil lagi siyang nagrereklamo na masyado itong madaldal. Umupo kami sa kanyang beranda na umiinom ng iced tea at sa loob ng ilang oras ay ibinuhos ko ang lahat ng nasa loob ko. Nakikinig siya. Niyakap niya ako at pagkatapos ay malambing siyang tumawa. "Mas marami kang tapang sa iyo kaysa sa naibigay niya sa iyo," sabi niya. Naging tema talaga iyon. Muling natuklasan ang tapang, ang spark, ang babaeng dati ako bago ko isinukot ang sarili ko sa hugis na gusto niya. Napagtanto ko kung gaano karaming pangarap ang tahimik kong isinantabi, mga aklat na gusto kong basahin, mga kalapit na lugar na hindi ko pa napupuntahan, mga pagkakaibigan na pinakawalan ko. Habang siya ay nagpo-pose sa harap ng mga fountain kasama ang kanyang sekretarya,
Natututo akong tumayo sa harap ng mga salamin muli, tinitingnan ang aking sarili, hindi nang may kritisismo, kundi nang may pagmamalasakit. Mga kulubot, pilak na buhok, lahat ng iyon. Kinita ko ang mga ito. Nagkukuwento sila ng pagliligtas, ng mga taon na nabuhay, ng lakas. Hindi ako masyadong matanda para sa anuman. Kung anuman, sa wakas ay tama na ang edad ko upang tumigil sa pag-aalala tungkol sa kanyang mga paghuhusga at simulan ang pamumuhay ayon sa sarili kong kagustuhan. Mabilis lumipas ang mga araw, at sa bawat isa, gumaan ako. Sumasakit pa rin ang pagtataksil, oo, ngunit nagbigay din ito sa akin ng kakaibang regalo, puwang. Puwang para alalahanin kung sino ako, puwang para huminga, puwang para mangarap. Madalas kong iniisip ang kanyang pagbabalik. Inilarawan ko siya na naglalakad sa bahay, mayabang mula sa kanyang maliit na pakikipagsapalaran, umaasa na naghihintay ako ng bukas ang mga bisig. Ang ideya ay nagpangiti sa akin, hindi dahil gusto ko ng komprontasyon, kundi dahil alam kong ang sorpresa na naghihintay sa kanya ay mas matamis kaysa sa anumang alak ng Italia. Kaya habang naglalakbay siya sa Italia kasama ang ibang babae, bumalik ako sa aking sarili. Mas tahimik ang aking paglalakbay, ngunit mas makabuluhan ito dahil ang Italia nang wala ako ay hindi ang trahedya na akala niya. Ang Italia nang wala ako ay ang simula ng aking kalayaan. Ang araw ng kanyang pagbabalik ay parang ang huling gawa ng isang mahabang dula. Nasanay ko na ang eksena sa aking isip ng napakaraming beses kaya nang dumating ito sa wakas, hindi ako kinakabahan. Handa ako. Narinig ko ang taxi na humihinto sa labas, ang pagkaluskos ng mga gulong sa graba. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko tulad ng dati kapag umuwi siya mula sa mga biyahe para sa negosyo. Walang kilig ng kaguluhan, walang sabik na pag-asam, tanging isang kalmado na katiyakan, tulad ng isang bagyo na sa wakas ay bumubuhos. Bumukas ang pintuan sa harap, at pumasok siya, dala ang maleta, kayumanggi mula sa araw ng Mediterranean, may bahagyang amoy ng cologne na hindi ko kilala. Mayabang siyang naglalakad, ang hitsura ng isang lalaki na akala niya ay babalik sa isang buhay na maayos na naghihintay sa kanya, na panatili tulad ng kanyang pag-iwan. Aba, sabi niya, inilapag ang kanyang mga bag sa pasilyo. Bahay, matamis na bahay. Pinagmasdan ko siya ng tahimik. Ang ngiti sa kanyang mukha, ang kayabangan sa kanyang boses, halos nakakatawa. Akala niya ay nagawa niya ang perpektong kasinungalingan, ang perpektong pagtakas, ngunit nag-alinlangan ang kanyang mga mata nang sumulyap siya sa bintana at napansin ang driveway, walang laman. Nasaan ang sasakyan? Tanong niya, matalim ang kanyang boses. Nabenta? Sabi ko, kalmado na parang bato. Kumindat siya. Ano ka? Binenta ko, ulit ko, ipinag-cruise ang aking mga kamay sa mesa. Wala na, sumiklab ang kanyang mukha. Ang kotseng iyon ay nagkakahalaga. Ito ay nagkakahalaga ng eksaktong nakuha ko para dito, putol ko, matatag ang aking boses, at ang perang iyon ay akin na ngayon. Tulad ng mga account, tulad ng aking oras, aking enerhiya, aking kinabukasan, nanigas siya, natigilan. Kinausap ko siya ng sandali para maintindihan ang bigat ng aking mga salita. Bumaba ang kanyang boses, mahina at delikado. Ang mga account, lahat ng iyon, sabi ko. Bawat huling dolyar ay na-withdraw, na-transfer. Hindi ka na makakabili ng champagne sa Roma gamit ang perang iyon. Ang itsura ng kanyang mukha ay halos nakakatawa, kalahating galit, kalahating hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na wala akong laban, masyadong mahiyain para manindigan sa kanya. Itinayo niya ang kanyang buong buhay sa pag-aakalang iyon. Ngayon, sa isang hinga, dinurog ko ito. Ibinagsak niya ang kanyang maleta at tumayo ng tuwid, sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi mo ito magagawa, hindi ko ito papayagan. Iyon ang sandali na tumawa ako. Hindi isang malupit na tawa, kundi isang tunay, nagpapalaya na tawa. Hindi mo papayagan? Iyan ang problema. Gumugol ka ng mga dekada sa pag-iisip na kailangan ko ang iyong pahintulot, ngunit hindi na, nakafile na ang mga papeles. Ang mga abogado ang humahawak nito. Hindi mo na kailangang payagan o ipagbawal ang anumang bagay sa aking buhay. Siya ay humakbang paatras na parang ang mga salita mismo ay may bigat. Sa loob ng mahabang panahon ay tinitigan niya lang ako, bumubuka at sumasara ang bibig na parang isda na wala sa tubig. Pagkatapos ay dumating ang galit, ikaw na walang utang na loob, mapait, hinto, sabi ko ng matatag, itinaas ang isang kamay. Hindi nanginginig ang boses ko. Sa loob ng maraming taon nilunok ko ang iyong mga insulto, ang iyong mga mapanlinlang na puna, ang iyong walang katapusang pagpapaliit. Hinayaan kitang paliitin ako, hanggang sa halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ngunit tapos na ako. Hindi ako masyadong matanda. Hindi ako masyadong mahina. Hindi ako masyadong maliit. Tapos na ako. Katahimikan ang bumalot. Sa unang pagkakataon sa aming kasal, ako ang huling nagsalita, at alam niya iyon.
Sinubukan niyang magpakita ng paglaban, bumubulong tungkol sa mga abogado, kung paano niya ako lalabanan, kung paano ko pagsisisihan ito, ngunit walang apoy sa kanyang boses. Ang kanyang bluff ay nahuli, at wala na siyang natitirang baraha. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang maleta at sumugod patungo sa pinto. Wala ka ng kabuluhan nang wala ako, aniya na may puot. Tumayo ako ng tuwid, matatag ang aking mga kamay sa aking mga gilid. Sa kabaligtaran, malumanay kong sabi. Kung wala ka, sa wakas ay mayroon na akong kabuluhan. Sumara ang pinto sa likuran niya, at tulad niyon, nawala ang bigat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ang aking bahay ay hindi puno ng kanyang presensya, ang kanyang mga kritisismo, ang kanyang mga hinihingi. Ito ay puno ng katahimikan, at ang katahimikan na iyon ay akin. Umupo ako muli sa mesa sa kusina, ang mismong lugar kung saan ako dating umiyak dahil sa kanyang mga malupit na biro tungkol sa aking edad. Ngayon ay hindi na dumating ang luha, tanging kapayapaan. Tapos na ang paghuhusga. Umaasa siya ng isang asawa na maghihintay, na magpapatawad, na magugunaw. Sa halip, umuwi siya upang matagpuan ang isang babae na hindi niya kailanman tunay na nakilala, isang babae na sa wakas ay naaalala ang kanyang sariling lakas. At kahit na umalis siya sa pintuan na iyon na galit, talunan, nawawala, alam kong nanalo ako ng isang bagay na mas malaki kaysa pera o paghihiganti, nabawi ko ang aking sarili. Pagkatapos niyang lumabas sa pinto, dala ang maleta, halos inaasahan kong babalik ang dating sakit, ang takot na mag-isa, ang sakit ng pagtanggi, ang walang katapusang tanong kung ano ngayon, ngunit sa halip, natagpuan ko ang ibang bagay na naghihintay sa katahimikan. Kaligayahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, akin ang aking bahay. Walang mabibigat na yapak na naglalakad sa mga pasilyo, walang matalim na tingin sa hapunan, walang paghuhusga na nagkukubli sa hangin, tanging espasyo, maluwalhating bukas na espasyo. Pinuno ko ito ng mga bagay na dati kong itinago, musika na gusto ko, mga litrato ng pamilya na ayaw niyang ipakita, maging ang amoy ng lavender candles na aniya ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Bawat maliit na pagpipilian ay isang gawa ng pagbawi. Hindi ako agad sumabak sa mga ligaw na pakikipagsapalaran. Hindi, ang aking muling pagsilang ay mas malumanay, mas matatag, tulad ng tagsibol na lumalabas pagkatapos ng isang mahirap na taglamig. Gumising ako bawat umaga na may layunin. Ilang araw ay inalagaan ko ang aking hardin, pinagmamasdan ang aking basil at kamatis na lumalago, na parang alam din nila na mas magaan na ngayon ang bahay. Iba pang araw ay nagpinta ako, hindi para sa papuri, hindi para sa pag-apruba ng sinuman, kundi dahil ang mga kulay ay nagpaparamdam sa akin na buhay. Isang partikular na maliwanag na hapon, nag-book ako ng isang maliit na biyahe ng sarili ko. Hindi sa Italia, hindi pa, kundi sa isang tahimik na bed and breakfast malapit sa mga bundok. Ang babaeng nagpapatakbo nito ay tinanggap ako ng may init, at ginugol ko ang aking mga araw sa paglalakad sa mga trail, paglanghap ng hangin ng pine, at pagsusulat sa isang journal. Hindi ito marangya, ngunit ito ay akin. Bawat hakbang na ginawa ko ay nagpapaalala sa akin na hindi isinara ng mundo ang mga pinto nito sa akin, anuman ang sinabi niya noon tungkol sa pagiging masyadong matanda. Nagsimula rin akong muling makipag-ugnayan sa mga taong nawala sa akin. Ang mga lumang kaibigan na napagod na sa kanyang kayabangan ay tinanggap ako muli ng may bukas na mga bisig. Nagtanghalian kami na tumagal hanggang hapon, nagtatawanan sa mga alaala, gumagawa ng bago. Mas madalas bumibisita ang aking kapatid, pinupuno ang bahay ng usapan at ginhawa. Maging ang mga kapitbahay ay tila napansin ang pagbabago sa akin. Mukha kang kakaiba, sabi ng isang may kabaitan. Mas masaya. At ako ay hindi dahil nasiyahan ako sa paghihiganti, bagaman inaamin kong masarap makita ang kanyang kayabangan na gumuho. Ang aking kaligayahan ay nagmula sa isang mas malalim na bagay, mula sa pagkaunawa na nakaligtas ako, higit pa sa nakaligtas. Lumago ako. Siyempre, may mga sandali ng kalungkutan, mga gabi kung kailan namimiss ko ang tunog ng ibang boses sa bahay, mga umaga kung kailan hinahangad ko ang pakikisama. Ngunit maging ang mga sandaling iyon ay mas magaan kaysa sa patuloy na bigat ng pamumuhay kasama ng isang taong nagpaparamdam sa akin na maliit. Ang pag-iisa, natutunan ko, ay hindi kapareho ng kawalan. Minsan ang pag-iisa ay kalayaan. Narinig ko siya paminsan-minsan, mga bulong mula sa mga mutual acquaintance, mga chismis. Hindi nagtagal ang kanyang sekretarya nang matanto nito na ang kanyang charm ay manipis lamang na tabing para sa kontrol. Mas marami siyang nawala kaysa sa pera sa diborsyo. Nawala niya ang kanyang imahe, ang kanyang katayuan. Hindi ako nagpatuwa nang marinig ko ang mga bagay na ito. Hindi ko na kailangan, may paraan ang buhay upang abutin ang mga taong tulad niya. Ang mahalaga ay hindi ang kanyang pagbagsak, kundi ang aking pagbangon. Muling nahanap ko ang aking balanse. Pinatunayan ko sa aking sarili, at marahil sa bawat babaeng nakikinig ngayon, na hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang iyong kapangyarihan.
Isang gabi, nakaupo sa aking beranda habang lumulubog ang araw, muli kong naisip ang Italya. Hindi nang may kapaitan, hindi nang may pananabik, kundi nang may tahimik na ngiti. Napagtanto kong hindi ko kailangan ang Italya upang patunayan ang anumang bagay. Kung gusto kong pumunta isang araw, pupunta ako. Ngunit kahit hindi ako makatapak sa Venice o Tuscany, natagpuan ko na ang isang bagay na mas mahalaga ang aking sarili. At sa iyo na nakikinig ngayon, nasaan ka man, marahil sa iyong sala, marahil sa iyong kusina, marahil mag-isa sa iyong sasakyan, nais kong sabihin ito. Huwag kang magpahulog sa sinumang magsasabi sa iyo na masyado kang matanda para mabuhay, mangarap, o magsimula muli. Ang edad ay hindi kulungan. Ito ay susi kung pipiliin mong gamitin. Ginugol ko ang napakaraming taon sa pagpapahintulot sa iba na tukuyin ang aking halaga. Ngunit nang umalis siya, sa wakas ay naaalala ko ang isang bagay na dapat kong nalaman sa simula pa lang. Hindi ako kailanman masyadong matanda, walang hangganan ang aking halaga. Kaya narito ako, ikinukwento sa iyo ang aking istorya, hindi bilang biktima, hindi bilang isang mapait na dating asawa, kundi bilang isang babaeng muling isinilang. Ang asawa ko ay nagpunta sa Italia kasama ang kanyang sekretarya. Nanatili ako sa bahay, ipinagbenta ang kanyang kotse, inalisan ng laman ang aming mga account, at naghain ng diborsyo. Nang bumalik siya, wala siyang natagpuang naghihintay para sa kanya. Hindi ang kanyang kotse, hindi ang kanyang pera, hindi ang kanyang masunuring asawa. At kahit akala niya ang Italia ang magiging tagumpay niya, ito pala ang akin, dahil ang Italia nang wala ako ay isang biyahe lamang. Ngunit ang Italia nang wala siya ay ang simula ng aking kalayaan. Ngayon, bago ako magtapos, muli akong magtatanong, saan ka nanonood? Gusto kong isipin na ang istoryang ito ay naglalakbay ng mas malayo kaysa sa kanyang narating, umaabot sa mas maraming tao kaysa sa kayang abutin ng kanyang kagandahan. At marahil, ay nagbibigay inspirasyon sa isang tao upang matanto na hindi pa huli ang lahat para piliin ang sarili.